Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 75. Lumang Tipan, Numbers 4, Numbers 5:1-10. Nagsalita si Yahweh kina Moises at Aaron. Sinabi niya, magsagawa kayo ng isang pagtatala sa mga lalaking kaapu-apuhan ni Kohat na nagmula sa mga Levita, sa pamamagitan ng kanilang mga angkan at ng mga pamilya ng kanilang ninuno. Bilangin ninyo ang lahat ng kalalakihan na 30 hanggang 50 taong gulang. Dapat sumali ang kalalakihang ito sa samahan para maglingkod sa tolda ng pagpupulong. Dapat pangalagaan ng mga kaapu-apuhan ni Kohat ang pinakasagradong mga bagay na inilaan para sa akin sa tolda ng pagpupulong. Kapag naghahanda ang kampo para umabante, dapat pumunta si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa tolda, ibaba ang kurtina na naghihiwalay sa pinakabanal na lugar mula sa banal na lugar, at itakip ito sa kaba ng tipan. Dapat nilang takpan ang kaba ng mga balat ng dugong. Dapat silang maglatag ng asul na tela sa taas nito. Dapat nilang ilagay ang mga paanan sa pagbubuhat nito. Dapat silang maglatag ng isang asul na tela sa mesa ng tinapay ng presensya. Sa ibabaw nito, dapat nilang ilagay ang mga pinggan, mga kutsara, mga mangkok, at mga banga para sa pagbubuhos. Dapat palaging nasa mesa ang tinapay. Dapat nilang takpan ang mga ito ng isang matingkad na pulang tela at muli ng mga balat ng dugong. Dapat nilang ilagay ang mga paanan sa pagbubuhat sa mesa. Dapat silang kumuha ng isang asul na tela at takpan ang patungan ng ilawan, kasama ng mga ilawan nito, mga sipit, mga sisidla ng abo, at lahat ng mga banga ng langis para sa mga ilawan. Dapat nilang takpan ang patungan ng ilawan at ang lahat ng mga kasangkapan nito ng mga balat ng dugong, at dapat nilang ilagay ito sa balangkas na binubuhat. Dapat nilang ailatag ang isang asul na tela sa gintong altar. Dapat nilang takpan ito ng mga balat ng dugong, at pagkatapos ay ilagay ang mga paanan sa pagbubuhat. Dapat nilang dalhin ang lahat ng kasangkasapan para sa gawain sa loob ng banal na lugar at balutin ito ng isang asul na tela. Dapat nilang takpan ito ng mga balat ng dugong at ilagay ang kasangkapan sa balangkas na binubuhat. Dapat nilang alisin ang mga abo mula sa altar at maglatag ng isang lilang tela sa altar. Dapat nilang ilagay ang lahat ng kasangkapan sa balangkas na binubuhat na ginagamit nila sa paggawa ng altar. Ang mga bagay na ito ay ang mga kawali, mga tinidor, mga pala, mga mangkok, at lahat ng ibang kasangkapan para sa altar. Dapat nilang takpan ang altar ng mga balat ng dugong at pagkatapos ay ilagay ang mga paanan sa pagbubuhat. Kapag ganap na natakpan ni Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang banal na lugar at lahat ng mga kasangkapan nito, at kapag umabante ang kampo, dapat pumunta ang mga kaapu-apuhan ni Kohat upang dalhin ang banal na lugar. Kapag hinawakan nila ang mga sagradong kasangkapan, dapat silang mamatay. Ito ang gawain ng mga kaapu-apuhan ni Kohat upang dalhin ang mga gamit sa tolda ng pagpupulong. Dapat pangalagaan ni paring Eleazar na anak na lalaki ni Aaron ang langis para sa ilaw. Dapat niyang pangasiwaan ang pangangalaga ng matamis na insenso, ang palagiang handog na butil, ang pampahid na langis, ang buong tabernakulo at lahat ng narito, ang sagradong mga kagamitan at mga artikulo. Nagsalita si Yahweh kina Moises at Aaron. Sinabi niya, huwag hayaan ang mga angkan ng mga tribo ni Kohat na maalis mula sa mga Levita. Ipangtanggol ninyo sila sa paggawa nito, upang sila ay mabuhay at hindi mamamatay. Kapag nilapitan nila ang pinakabanal na mga bagay, hindi sila dapat pumasok upang tingnan ang banal na lugar kahit sandali, kasi kung gagawin nila, dapat silang mamatay. Dapat pumasok sina Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki at pagkatapos, dapat italaga ni na Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang bawat Kohatita sa kanyang gawain, sa kanyang natatanging mga tungkulin. Nagsalita muli si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, gumawa ka rin ng isang pagtatala ng mga kaapu-apuhan ni Gerson, ayon sa mga pamilya ng kanilang ninuno, ayon sa kanilang mga angkan. Bilangin mo yung mga 30 hanggang 50 taong gulang. Bilangin mo silang lahat na sasali sa samahan upang maglingkod sa tolda ng pagpupulong. Ito ay ang gawain ng mga angkan ng Gersonita, kapag sila ay naglilingkod at anuman ang kanilang binubuhat.
Dapat nilang dalhin ang mga kortina ng tabernakulo, ang tolda ng pagpupulong, ang mga pantakip nito, ang pantakip na balat ng dugong na nakalagay dito, at ang mga kortina para sa pasukan ng tolda ng pagpupulong. Dapat nilang dalhin ang mga kortina ng patio, ang kortina para sa daanan sa tarangkahan ng patio, na malapit sa tabernakulo at malapit sa altar, ang mga lubid nito, at lahat ng mga kasangkapan para sa kanilang paglilingkod. Ano man ang kailangang gawin sa mga bagay na ito, dapat nilang gawin ito. Dapat pamahalaan nila Aaron at ng kanyang mga anak na lalaki ang lahat ng paglilingkod ng mga kaapu-apuhan ng mga Gersenita, sa bawat bagay na kanilang ililipat, at sa lahat ng kanilang paglilingkod. Dapat mo silang italaga sa lahat ng kanilang mga tungkulin. Ito ay ang paglilingkod ng mga angka ng mga kaapu-apuhan ng mga Gersenita para sa tolda ng pagpupulong. Ang pari na si Itamar na anak na lalaki ni Aaron ang dapat na manguna sa kanilang paglilingkod. Dapat mong bilangin ang mga kaapu-apuhan ni Merari ayon sa kanilang mga angkan, at iayos mo sila ayon sa mga pamilya ng kanilang ninuno, mula 30 taong gulang pataas hanggang 50 taong gulang. Bilangin mo bawat isa na sasali sa samahan at maglilingkod sa tolda ng pagpupulong. Ito ay ang kanilang tungkulin at kanilang gawain sa lahat ng kanilang paglilingkod para sa tolda ng pagpupulong. Dapat nilang pangalagaan ang pagbabalangkas ng tabernakulo, mga paalang na haligi nito, mga poste, at mga patungan, kasama ng mga poste ng patio sa palibot ng tabernakulo, ang mga patungan ng mga ito, mga tulos na pako, at ang mga lubid nito, kasama ang mga metal ng mga ito. Itala sa kanilang pangalan ang mga bagay na dapat nilang dalhin. Ito ay ang paglilingkod ng mga angka ng mga kaapu-apuhan ni Merari, anuman ang kanilang gagawin para sa tolda ng pagpupulong, sa ilalim ng pamamahala and paring Itamar na anak na lalaki ni Aaron. Binilang ni na Moises, Aaron at ng mga pinuno ng mga sambayanan ang mga kaapu-apuhan ng mga Kohatita ayon sa mga angka ng mga pamilya ng kanilang ninuno. Binilang sila mula 30 taong gulang pataas hanggang 50 taong gulang. Binilang nila ang bawat isa na sasali sa samahan para maglingkod sa tolda ng pagpupulong. Binilang nila ang 750 na kalalakihan ayon sa kanilang mga angkan. Binilang ni na Moises at Aaron ang lahat ng kalalakihan sa mga angkan at mga pamilya ng mga Kohatita na siyang naglilingkod sa tolda ng pagpupulong. Sa paggawa nito, sinunod nila ang iniutos ni Yahweh na kanilang gawin sa pamamagitan ni Moises. Binilang ang mga kaapu-apuhan ni Gerson sa kanilang mga angkan, ayon sa mga pamilya ng kanilang ninuno, mula 30 hanggang 50 taong gulang, bawat isa na sasali sa samahan para maglingkod sa tolda ng pagpupulong. Lahat ng kalalakihan, binilang ayon sa kanilang mga angkan at mga pamilya ng kanilang ninuno, sa bilang na 2,630. Binilang ni na Moises at Aaron ang mga angka ng mga kaapu-apuhan ni Gerson na maglilingkod sa tolda ng pagpupulong. Sa paggawa nito, sinunod nila ang iniutos ni Yahweh sa kanila na gawin sa pamamagitan ni Moises. Binilang ang mga kaapu-apuhan ni Merari sa kanilang angkan ayon sa mga pamilya ng kanilang ninuno, mula 30 hanggang 50 taong gulang, bawat isa na sasali sa samahan para maglingkod sa tolda ng pagpupulong. Lahat ng kalalakihan, nabilang ayon sa kanilang mga angkan at mga pamilya ng kanilang mga ninuno, sa bilang na 200. Binilang ni na Moises at Aaron ang lahat ng kalalakihang ito, ang mga kaapu-apuhan ni Merari. Sa paggawa nito, sinunod nila ang iniutos ni Yahweh sa kanila na gawin sa pamamagitan ni Moises. Kaya binilang ni na Moises, Aaron, at ng mga pinuno ng Israel ang lahat ng Levita ayon sa kanilang angkan sa mga pamilya ng kanilang ninuno mula 30 hanggang 50 taong gulang. Binilang nila ang bawat isa na gagawa ng mga gawain sa tabernakulo, at sino mang magdadala at mamamahala ng mga kagamitan sa tolda ng pagpupulong. Nabilang nila ang 580 na kalalakihan. Sa utos ni Yahweh, binilang ni Moises ang bawat lalaki, patuloy na bilang ang bawat isa ayon sa uri ng gawaing naitilaga sa kanya upang gawin niya. Binilang niya ang bawat isa sa uri ng tungkulin na kanyang pasanin.
Sa paggawa nito, sinunod nila ang utos ni Yahweh na kanilang gawin sa pamamagitan ni Moises. Nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, utusan mo ang mga tao ng Israel na paalisin mula sa kampo ang lahat ng may nakakahawang sakit sa balat, at lahat ng may tumutulong sugat, at ang sino mang marumi sa pamamagitan ng paghawak ng isang patay na katawan. Maging lalaki o babae, dapat paalisin ninyo sila sa kampo. Hindi nila dapat dungisan ng kampo dahil naninirahan ako dito. Kaya ginawa ito ng mga tao ng Israel. Pinaalis nila sila sa kampo, gaya ng inutos ni Yahweh kay Moises. Sinunod ng mga tao ng Israel si Yahweh. Muling nagsalita si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, magsalita ka sa mga tao ng Israel. Kapag nakagawa ang isang lalaki o babae ng anumang kasalanan tulad ng ginagawa ng mga tao sa isa't isa, at hindi tapat sa akin, ang taong iyon ay nagkasala. Kung gayon, dapat niyang aminin ang kasalanang kanyang nagawa. Dapat niyang ganap na bayaran ang halaga ng kanyang pagkakasala at dagdagan ang halaga ng higit sa 5 bahagi. Dapat niyang ibigay ito sa isang taong nakagawa niya ng kamalian. Ngunit kung ang taong nag-awa niya ng kamalian ay walang malapit na kamag-anak upang tumanggap ng bayad, dapat niyang bayaran ang halaga para sa kanyang pagkakasala sa akin sa pamamagitan ng isang pari, kasama ang isang lalaking tupa upang pambayad sala para sa kanyang sarili. Bawat handog na idinulog sa isang pari mula sa lahat ng sagradong bagay, ang mga bagay na inilaan ng mga tao ng Israel para sa akin ay mapapabilang sa paring iyon. Mapapabilang sa pari ang bawat sagradong bagay na pag-aari ng mga tao. Mapapabilang sa paring iyon ang anumang ibibigay ng isang tao sa pari. Bagong tipan. Luke 57 minuto pasado 1:80. Ngayon ay dumating ang panahon ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na ang Panginoon ay nagpakita ng dakilang habag para sa kanya, at sila ay nagalak kasama niya. Ngayon ay nangyari sa 8 araw na tuliin nila ang sanggol. Tatawagin sana nila siyang Zacarias mula sa pangalan ng kanyang ama, ngunit sumagot ang kanyang ina at sinabi, hindi, siya ay tatawaging Juan. Ngayon ay dumating ang panahon ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang lalaki. Narinig ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na ang Panginoon ay nagpakita ng dakilang habag para sa kanya, at sila ay nagalak kasama niya. Ngayon ay nangyari sa 8 araw na tuliin nila ang sanggol. Tatawagin sana nila siyang Zacarias mula sa pangalan ng kanyang ama, ngunit sumagot ang kanyang ina at sinabi, hindi, siya ay tatawaging Juan. Sinabi nila sa kanya, wala pa ni isa sa iyong angkan ang tinawag sa ganyang pangalan. Sumenyas sila sa kanyang ama kung ano ang gusto niyang ipanggalan sa kanya. Humingi ang kanyang ama ng isang sulatan at nagsulat siya, ang kanyang pangalan ay Juan. Silang lahat ay namangha dito. Agad nabuksan ang kanyang bibig at napalaya ang kanyang dila. Nagsalita at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng nakatira malapit sa kanila. Lahat ng mga bagay na ito ay kumalat sa lahat ng bahagi ng maburol na lupain ng Judea. At ito ay itinago ng lahat ng nakarinig sa kanilang mga puso, na nagsasabi, ano kaya ang magiging kapalaran ng batang ito? Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay nasa kanya. Ang kanyang amang si Zacarias ay napuspos ng banal na espiritu at nagpahayag na nagsasabi, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, sapagkat tumulong siya at tinubos ang kanyang mga tao. Itinaas niya ang isang sungay ng kaligtasan para sa atin sa bahay ng kanyang lingkod na si David, mula sa kaapu-apuhan ng kanyang lingkod na si David, tulad ng sinabi niya sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta noong sinaunang panahon. Magdadala siya ng kaligtasan mula sa ating mga kaaway at mula sa kamay ng lahat ng mga galit sa atin. Gagawin niya ito upang ipakita ang habag sa ating mga ama at upang alalahanin ang kanyang banal na kasunduan, ang pangako na kanyang sinalita kay Abraham na ating ama. Siya ay nangako na kanyang tutuparan sa atin, upang tayo,
bilang mga pinalaya mula sa kamay ng lahat ng ating mga kaaway, ay makapaglingkod sa Kanya ng walang takot, sa kabanalan at katwiran sa Kanyang harapan sa lahat ng ating panahon. Oo, at ikaw, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat ikaw ay mauuna sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan, upang ihanda ang mga tao sa Kanyang pagdating, upang magbigay kaalaman ng kaligtasan sa Kanyang mga tao sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mangyayari ito dahil sa dakilang habag ng ating Diyos, dahil dito ay dumarating sa atin ang pagsikat ng araw mula sa itaas, upang magliwanag sa kanila na nakaupo sa kadiliman at sa anino ng kamatayan. Gagawin niya ito upang gabayan ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan. Ngayon ang bata ay lumaki at naging malakas sa espiritu, at siya ay nasa ilang hanggang sa kanyang pagharap sa Israel. Mga awit, Psalm 34:11-22. Hali kayo, mga bata, makinig kayo sa akin, ituturo ko sa inyo ang takot kay Yahweh. Sinong naghahangad ng buhay at naghahangad ng mahabang panahon na mabuhay at magkaroon ng magandang buhay? Kung ganoon, lumayo kayo sa pagsasabi ng masama, at ilayo ang inyong mga labi sa pagsasabi ng mga kasinungalingan. Tumalikod kayo sa kasamaan at gumawa ng mabuti, hangarin ninyo ang kapayapaan at ito ay palaganapan. Ang mga mata ni Yahweh ay nasa mga matutuwid, at sa kanilang mga iyak nakatuon ang kanyang pandinig. Si Yahweh ay laban sa mga gumagawa ng masama, para burahin ang kanilang alala sa mundo. Ang mga matutuwid ay umiiyak, at naririnig ito ni Yahweh at mula sa lahat ng kanilang mga kaguluhan, nililigtas sila. Si Yahweh ay malapit sa mga wasak ang puso, at inililigtas niya ang mga nadurog ang espiritu. Maraming mga problema ang mga matutuwid, pero sa lahat ng iyon si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Iniingatan niya ang lahat ng kanyang mga buto, ni isa sa kanila ay walang masisira. Papatayin ng masama ang makasalanan, ang mga galit sa matutuwid ay mahahatulan. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga lingkod ay tinutubos ni Yahweh, walang mahahatulan sa mga kumukubli sa kanya. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbubulay sa kahalagahan ng iyong presensya sa aming gitna tulad ng nakikita sa organisasyon ng mga Levita. Tulungan mo kaming tanggapin ang aming mga tungkulin sa iyong paglilingkod, tulad ng pag-aliw ni Zacarias sa pagdating ng kaligtasan at pagpapahayag ng iyong katapatan. Hinahangad namin ang karunungan upang mamuhay ayon sa iyong mga pamamaraan, tulad ng paalala ng salmista na magtiwala sa iyo at maghanap ng kanlungan sa panahon ng kahirapan. Naway maipamahagi namin ang pag-asa at liwanag ni Kristo sa aming pang-araw-araw na buhay, na nagpapakita ng iyong pag-ibig at awa sa mga nasa aming paligid. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, ngayon at magpakailanman. Amen.